Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa iba't ibang usapin sa politika, kalusugan, public service, and today po, public service po tayo mga kapatid. Araw po tayo ng Martes. Kami po ay napapakinggan nyo. Magandang hapon. Happy Tuesday po sa mga nakikinig na sa 105.9. Dito po yan sa Mega Manila, sa 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Abay, present din po kami sa inyong mga telebisyon, sa ating mga signal subscribers, saan man panig kayo ng Pilipinas hanggang Tawi-Tawi, Kalayaan Group of Islands. Hello po sa inyo. Kami po, ang True TV ay nasa Channel 19, Signal Channel 19. At syempre, hindi po kami mawawala sa inyong socials. Nasa Facebook po kami at sa YouTube. Hanapin nyo lamang po ang True Network PH. Ngayong araw mga kapatid, magkakasama po natin ang Department of Trade and Industry. Bukod po sa mga training at iba pang tulong sa negosyo, nagsasagawa rin po ng mga trade show ang DTI para sa ating mga negosyante. Ito po'y suporta sa ating mga negosyante. Isa na po riyan ang taunang IFEX o International Food Exhibition. Yan po ang pinakamalaking food, beverage at ingredients trade show sa bansa. Tampok po dyan ang iba't ibang produktong, syempre, Tatak Pinoy, diba? Mula po yan sa iba't ibang parte ng bansa. Mapa Luzon, Visayas o Mindanao, represented po yan lahat. Makakabenta na, may papakilala pa ang kanilang mga produkto. Kaya samahan niyo po akong matakam sa mga pagkain at produktong atin. At kung kayo po ay small business na gustong maging bahagi ng event, tutok lamang po sa ating programa dahil sagot ko kayo, sagot tayo ng DTI ngayong hapon. Okay, ang ating question of the day, abay, simple lamang po to. Magpayabangan nga po tayo sa ating mga probinsya, diba? Anong pagkaing Pinoy ang pinaka-paborito mo? Galing ba yan sa inyong probinsya? Kami po sa Bulacan, ayan, sa Hagonoy, kakanin, marami kaming kakanin, diba dyan? Seafood. Sa Dagupan naman ay sa Kalasyaw, Pangasinan, Masantosya, hapon, si kayo, mga kapatid, kami may mga puto kutsinta kami dyan. Sa pag sinabi mong dagupan, dagupan bangus, diba? Ang daming produkto. Lahat po ng bawat probinsya natin, may kanya-kanya tayong ipinagyayabang. Share nyo nga po sa amin. At maaari nyo pong i-post yan sa Facebook page po ng True FM or ng Sagot Kita with Cheryl Cosi. Mamaya po, babasahin po natin yan isa-isa. Kung may gusto rin po kayong itanong sa ating guest, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290. Simulan po natin ang kwentuhan mga kapatid. Live po dito sa studio, kasama po natin si Miss Zarita Bagayas. Siya po ang Assistant Division Chief ng DTI CITEM. Ang CITEM po ay ang Center for International Trade Expositions and Missions. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Thank you for coming. Magandang hapon din po. Ayan po. Okay. Pag sinabi po natin, siguro, unahin natin kasi kayo po ay isang bahagi po ng DTI, ang CITEM. Ano po ba ang mandato or ginagawa po sa CITEM? Ano po ang role ng CITEM? Kami po ang naatasan mag-promote po ng mga produktong Pinoy. Dito po sa ating bansa at sa labas din po. So nag-organisa po kami ng mga exhibition, nagpa-participate po kami sa mga exhibition abroad na pinopromote po natin, dinadala natin doon ang mga companies natin para may promote po nila yung kanilang mga produkto. At magsimula po sila ng export, may pag-negotiate, ma-meet po nila ang mga target buyers po nila. At malapit na po, taon-taon naman hinihintay natin yung IFEX, di ba mga kapatid? At bagamat sa Mayo pa,
Mayo pa ito, ang point natin dito, gusto natin mahikayat yung mga interesado. Kasi nung mga past years po, pag iimbitahan po natin ang SITEM at pinag-uusapan natin, pinopromote nilang IFEX, may mga nakukuha tayo ng mga tanong na pwede pa ba kaming humabol? Pwede ba kaming sumali? Paano ba kami magiging bahagi niyan? So kung kayo po interesado, abay, tingin nyo na handa na kayo sa international market. Why not, 'di ba, mga kapatid? Yung pong ilan sa mga produkto dito na nakikita nyo po, ayan po, sa inyong mga screen, sa harap po ni Mama Zarita, ay yan po, tinatangkilik na ng mga iba't ibang nasyon. Baka naman panahon na para kayo naman, 'di ba, ang mabigyang pansin at iyabang sa darating po na IFEX. So magbabalik ang IFEX. Pakipaliwanag nga po kung ano ito at para po dun sa mga hindi pa nakakaalam. Ang IFEX po, sa taon po ito na po yung 18th edition po namin. Ito po yung pagkakataon natin, ito pong exhibition na to, dito po natin na ipropromote, mapapakilala locally and then internationally din po dahil mayroon po tayong mga bisitang foreigner na buyers na nagpupunta po, may bisita dito. Dito po ang simula para malaman nyo po ang pag-accept po o parang ano po ang trends ngayon. Dito po nagsisimula, dito nyo po makikita. Ngayon kung may bago po kayong produkto, pwede nyo po dito i-promote, pwede nyo po dito malaman kung may acceptance po sa market at ano po yung target market na pwede po sa inyo, sa produkto ninyo. So yung mga kahit na mga nagsisimula, sabihin na nating micro pa lang kayo, pero ito pwede naman tayong umattend kahit hindi tayo international buyer. Syempre sila yung priority, pero may mga days na pwede tayong pumunta, yung pag nagbabalak ka pa lang or nandyan ka na, nagsisimula ka na, just observe and see na paano sila naghahanda. And I'm sure they're more than willing to accommodate kayo dun sa inyong mga katanungan. Kasi iba pa rin pag nakikita mo ng actual, 'di ba? Of course, DTI is always there, 'di ba? Yung ating mga negosyo centers, 'di ba? Para gina-guide po kayo. But iba yung nakikita nyo na, napipicture nyo na habang naglalakad kayo at nakikita nyo yung ibang mga kapatid natin na nasa IFEX na mga exhibitors, napipicture nyo na nangangarap kayo na, one day, ako nag-o-occupy ng isang stall na yan, di ba, Ma'am Zarita? Opo. Marami pong experience na gano'n. Mga small companies o starting pa lang po, nagbi-visit po sila o may bisita po sila sa IFEX. Na-experience po nila, nakikita po nila paano po pinopromote o paano po naipagdiskusyon ang mga exhibitor, mga manufacturers dito po sa mga foreign companies kung paano po sila nagko-conduct ng business. Yes. So nakikita po nila, mas maganda po yung actual yung nakikita, na-experience nyo po, na kung paano po natin na ima-market sa abroad o sa export market po yung ating mga lokal na produkto. Ma'am Zarita, inaasahan daw na mas comprehensive yung exhibition experience this year. Ano po ibig sabihin doon and bakit ganon? Comprehensive po siya in a way po na lahat po nandito na bali, mula po sa simula ng yung mga raw ingredients, may kita nyo na po dito. May pwede na po ninyong ma-experience yun kung paano po nila pinoprocess, saan po nila ginagamit. And then may kita nyo po dito yung mga manufactured na, mga process na. So, para pong from farm to table. And then meron na po kami fini-feature ngayon itong IFEX na sustainability. So, ito naman po yung exhibit namin na kung saan naman po hindi lang po tayo nagmamanufacture, hindi lang po tayo nagproproduce, kundi may concern na po tayo sa environment. So parang cradle to cradle na tinatawag. So from farm to table and balik from table to farm. Balik po tayo sa farm. So yung decomposing, mga ganyan po. So, may isang hall na sustainability hall. Yes ang po. tawag. Ilan po ang participant dyan? Medyo marami po dito. Kasi dito rin po pumapasok ang mga international companies na ipropromote po nila yung mga sustainable ways po nila. Kung paano po yung sa packaging nila na ginagamit at paano po sila mag-manufacture na
kumbaga sa hindi po nakaka-harm sa environment. So yung mga local companies po, yung mga nagmamanufacture, dito po sila matututo, makikita po nila dito. Ano pa po ba yung waste para magmamanufacture ako pero hindi makaka-apekto ng masama sa environment natin. Maybe magkakaroon din kayo ng idea na it's time to probably change your packaging sa mas magiging sustainable yun, mas magiging environment friendly. Opo. Yung din po bang yung sa yung tapon, yung waste ng isang product, baka mas mamamaximize nyo, na akala nyo, hindi nyo na mapapagkakitaan, may pwede pala pang kumita dun sa itinuturing nyo ng waste na meron pa pala. So, ang dami pala niyan. So, other than sustainability hall, of course, the food hall is there, yung international zone at saka marketplace. Ano-ano po bang pagkakaiba nitong mga halls na to? Ang international po, ito po yung mga export ready na natin. Okay. So, ito po yung mga maaaring nasa merkado na, abroad, o maaaring, ito po yung nagsisimula ng trending kung tawagin sa natin, market natin. Ito yung mga rising stars natin, kumbaga. So, mga bagong produkto na pinopromote na natin. Pero kompleto na po ito ng mga dokumento. So, mga FDA na po ito. Pero hindi pa lang po sila na ima-market ng husto. So, dito nila ini-introduce. So, dito po sa trade hall, makikita nyo po dito yung flavor finds. Doon po naka-display, doon po mapapakita mga bagong produkto. Maaaring na innovated po yung mga products na yon, existing na, pero may mga in-add-on o may binago sa packaging. And then, doon naman po sa marketplace, ito naman po yung pagkakataon ng mga consumer po natin, local consumer. May experience din po naman nila kung ano po yung nasa export market. Kasi ito po yung place kung saan pwedeng magbenta ang mga nasa trade o export po. So, may marketplace. Ayan, nakaka-excited ba mga kapatid? So, ano pa, meron pa bang pagkakaiba itong International Food Exhibition ngayong taon doon sa mga nakalipas? Actually, ang pinakatalagang trending po ngayon ay yung sustainability. Sustainability talaga. Talagang pumapasok po tayo doon. Kasi yun nga po, na-mention ko kanina, hindi lang po yung sa environment natin, talaga ang ina-address natin dito. Makakatipid din po kasi dito kung nagmamanufacture tayo. Yung mga solar, so, malaki rin po matitipid ng mga manufacturer kung i-consider nila yung mga ganitong solar. And how are we doing so far? Kasi kanina na-mention nyo po, dito sa Sustainability Hall, merong mga foreign delegates po na dadating, para ipakita nila kung anong mapupulot natin sa kanila na pwedeng pagbabago sa mga diskarte ng ating mga negosyante. But at this point, nasaan na ba yung ating mga negosyante pagdating sa sustainability? Yung iba po nagpa-practice na, especially yung mga nasa regions. Pero yung iba po kasi, meron silang kinoconsider dahil medyo malaki yung adjustment na gagawin nila. So, yung gastos ang iniisip nila. Pero dito naman po papakita sa inyo, tsaka meron po tayong mga seminars para po natin ma-attain yung sustainability na to. Na i-conduct din po dun sa IFEX. Saka siguro mabigat pag nag-adjust for now, but long term, pag kinumpute nyo na yan, mas makakatipid na kayo or mas magiging malaki po yung kita nyo eventually. So talagang ganon. At lahat naman tayo, minsan pag nasa comfort zone ka na parang, okay naman, tumatakbo naman ng maayos yung negosyo ko di ba? Ayaw mo nang galawin or ayusin. But meron din tayong responsibilidad po sa ating kapaligiran, sa ating environment na sana hindi po natin yan binabaliwala, mga kapatid. So this time, so far ilang exhibitors ang target natin at maaga silang nagpo-promote kasi para may time pa doon sa mga gustong humabol, mali nyo ma-accommodate pa kayo. Opo. Sa ngayon po medyo ang konti na lang yung booths na natitira sa amin yung space. Pero pwede pa po naman tayo. Ang pinaka-target po namin is almost 700 na mga companies. Kasama na po dito yung mga small and medium natin, coming from the regions din, tsaka yung mga bagong companies na pumapasok. Nakaramihan po ngayon, mga nagkaka-interest talagang mag-export. Ito po yung marami sa amin ngayon. Sa ngayon po, medyo marami na, especially yung nasa trade hall at saka yung nasa retail natin. Yung sa sustainability, medyo mapupuno na yung space dito. Pero
wag po kayong ma-discourage. Pwede pa yan, diba? At lalo na kung mga first-timer po kayo, kasi I'm sure yung mga dati na, alam na Opo. nila yung schedule. Pero hindi man kayo makapasok ngayon, ito na rin yung good time to have your business check na Yes. pasado na ba ako or ano ba yung pwede kong gawin para next year makasali ako sa iFix, 'di ba? Ano yung mga changes? Kasi baka mamaya, oo nga, patok yung produkto nyo pero pagdating sa packaging, medyo kailangan pa ng improvement. Yep. Kasi we're talking about international market here, 'di ba, mga kapatid? Minsan kahit gaano kasarap 'yan, napakahalaga pa rin ng packaging. Doon ka talagang kailangan maging kaaya-aya, 'di ba? First impression nga naman ay will last po talaga. So, sakali man po na may abutan pa sila na space, ano po ba meron ba yang requirements, classification, qualification, lahat na yung para maging bahagi ng iFix? Opo. Para po mag-participate kayo nitong iFix, kailangan lang po, meron po kayo, of course, yung mayor's permit, BIR, SEC or DTI registration, and then yung pinaka-importante po na hinahanap ng mga buyers natin is yung FDA po. So, kailangan po, meron po tayo license to operate, and then yung certificate of product registration na kailangan po natin. Dito po kasi nagsisimula, pagka na-test na po ang products nyo ng FDA at pumasa na po, eto na po, start na po kayo talaga sa merkado nyo. Especially kung global market po ang tina-target na natin. Yes, oo. Sa ngayon po, pwede pa po kayo humabol. At lahat po ng yan, yung mga nabanggit po ni Ma'am Zarita, no? Kung may mga kulang kayo dyan, ay naku, ang ating negosyo centers po, sa lahat po ng panig ng bansa, parang mga kabutihan, parang health center din yan eh, di ba? Yun yung target nun, naalala ko eh, na sinabi dati ni former Secretary Lopez na hanggat may pwede tayo magbukas ng negosyo center para mailapit sa mga negosyante natin na ma-assist sila ay gagawin. So sila lamang po, I'm sure magaguidan po nila kayo. Pero with this iFix, saan po sila diretso pwedeng makipag-ugnayan, tumawag, mag-email if they're interested na humabol sa show po? Pwede po kayong mag-email sa amin or tumawag po sa Siten na 8831-2201. Pa-connect lang po kayo sa iFix Secretariat. And then, pwede rin naman po kayong mag-visit sa platform po namin. Meron po kaming platform na kung saan po, dito po, pwede na po kayo mag-register. So, ifexconnect.com. Pwede po kayo dyan. Mabivisit nyo na po at makikita nyo po kung sino-sino na rin pong companies ang nag-register at na-approve. Makikita nyo na rin po dito yung mga products nila. So, dito po kasi mag-start ang B2B meeting o yung business-to-business niyo po sa mga buyers. Yan. At sa darating na po yan na May, kailan po ito? 22 to 24 po sa World Trade Center, Pasay World Trade City. Center. Ang walang kamatayang World Trade Center. Diyan talaga yung malalaking events natin eh. So, May 22 to 24, may panahon pa po kung kayo po ay interesadong maging bahagi or maging isa sa mga exhibitor. Limited na lang yung slots, but you'll never know, diba? Baka ito na po yung first time nyo talaga or yung mga nakasali na the past years na magbabalik ngayon, pwede ho kayong magparamdam ulit sa SITEM, diba, ma'am? At na kayo'y ready na ulit. Pero, yun, isa sa magandang, sabi nyo nga po, iyayabang or bibigyan ng halaga ay yung Sustainability Hall. So, magandang puntahan ito ng lahat ng mga negosyante, no? Totoo po. Na alam nyong, parang, eto na eh. This is the market. This is, wala nang ibang pupuntahan eh. Ito na yung interest. Pagdating po sa international market natin, mga buyers natin, sinasabi rin po ba, inaalam nyo rin po ba sa SITEM na ano ba yung hinahanap nila? Siyempre, dapat makita nila yun doon sa iFix, diba? Ano ba ang pasok ngayon? Ano ba ang hinahanap nila ngayon? Ang madalas pong hinahanap nila ngayon yung plant-based. Plant-based. O vegan. Yan po ang trending talaga. Eh, Dito po sa atin at international po.
Ay, kamusta naman po ba tayo? Marami po tayo ngayong produkto at companies na nasa vegan na po. So, vegan, yung health pa rin, Yes sa health. po, health. And Ay, organic, halal. Yan po. Organic and halal. Ngayon din, yung mga turmeric, lagi mo makikita. Opo. Tayo ba, kamusta ba tayo nun? May mga ilang beses din po ako nakapag-guest ng mga MSMEs po natin na gumagawa na ng mga ganitong produkto, mga powder, and Turmeric and ginger. Ayun, turmeric and ginger. How are we doing? Do we have enough supply? Minsan din, nagkakaubusan, di ba? Dito po sa local market, nauubusan din po minsan ng mga ginger turmeric na powder na po. Opo, ganun po talaga. Kasi yung demand. Kasi yung demand po. Oo. Pero meron naman po tayong enough supply at ano naman po ang mga companies, mga manufacturer. Meron naman po tayo niyan. Sa Department of Agriculture, naisip ko lang ngayon, yan pala magandang itanim ngayon, talagang... Medyo madali po itanim. Talaga? Okay, mukhang ihahanda ko na yung pinaghahandaan kong lupa na luya na ang ilalagay ko, turmeric na. Okay, mga kapatid, again, May 22 to 24, at kailan po ito magiging open sa public? Kasi minsan, may unang araw, exclusive lang sa buyers. Apo. Since meron po tayong 3 halls, so sa trade hall po, ma-open po ito sa public on the last day para ma-experience po nila kung ano po yung mga products natin na nasa export market. Pero ang retail hall, open po yan for 3 days. Pwede. Araw-arawin. Ako yung mga mommies dyan. Ako, nanay ko yayayain na naman ako niyan. Opo, sure po. Oo, for sure yan. Marami tayong. Tapos sabi nyo nga doon, sa marketplace kasi, pwede nyo nang bilhin lahat ng makikita nyo doon, lahat ng gusto nyong bilhin. Opo. Ang limited lamang ay yung sa may Trade hall. Yung exporters. On the last day. Last day po siya. Para ma-experience din po natin. Gaano po kalayo ba yung pagkakaiba ng trade hall doon sa marketplace? Magkatabi lang po halos yun. I mean, yung mga makikita natin doon sa dalawang halls na yon. Meron po kasi mga products na nasa trade hall na wala o hindi available sa local market. Kasi minsan po, doon talagang ginawa po nila yan for export. Kailangan pakita muna nila, makuha muna nila yung demand or yung market access no nila, products nila, bago nila madala sa local. Chances are, pag kayo ay pumunta sa trade hall at may nabili kayo doon, ikaw lang ang mayroon noon. Parang mga samples muna, very few items muna, titignan nila kung magkakaroon ng orders. Yes po. So, limited yung pagmamanufacture noon at talagang kakaiba rin. Siyempre, ang kalidad niyan kasi pang-international. May target market din po kasi bawat ginagawa ng mga manufacturers natin. Ayan. At willing na sila na mabili natin on the last day. Yes yung po. mga produkto Yung yan. iba po. Yung iba, not all. Bukod po sa exhibition, meron din po kayong Katha Awards for Food. Ano po ito? Ito rin ba ay gaganapin on IFEX? During IFEX? Opo. Ang Katha naman po, ito naman po yung mga companies na may mga bagong products. Ito po yung sinasabi ko kanina, parang gusto pa lang po nilang ipasok sa merkado. So, mga innovative products to, mga bago. Katulad po na sa harapan natin ngayon. Ito po yung mga Katha Awards natin po nung last year. Ito. Ito sobrang nakaka-addict si Weza. Ayan, si Weza. Ito po yan. Makikita nyo na to sa iba't ibang stores din po locally. And also, mayroon akong binibila nito. It's a candy shop na makikita mo mga kiosk. Ayan. Lahat pwede po. Ay lahat ng ano nila. This is the oatmeal. Meron sila yung brownies. Meron sila yung lengua. Meron sila yung kulay pink. Ano ba yung kulay pink? Basta lahat natikman ko na po ito. Really good product po ito. And then, that I've tried. This one? Yes. Pero hindi ko pa dito siya na-try. Na-try ko siya sa pinsan ko when we went to Hawaii. Sabi niya, that's local. Sa atin yan. Sabi ko talaga, inubos namin yung isang bote habang nandun kami. Kasi marami siya. Hi, Kuya Emil. Kasi siya doon Consul Gen ng Hawaii. Galing siya doon. So, meron siya mga produktong Pinoy yung meron din siya. So, this is also good. And then the rest, mamaya titikman natin yan. Ayan. Thank you, ma'am.
So, ito yung mga Kata awardees natin. Mga And sample. this time, paano makakasali dyan? Kailangan ba part na sila ng IFEX opo. or... Para po makasali tayo sa Katha po natin, kailangan approve na po kayo exhibitor ng IFEX. So, meaning pumasa na po kayo sa mga requirements namin. At the same time, i-apply nyo po yung produkto nyo sa Flavor Finds. So, may separate fee lang po yun. Pero 3 variants naman po ang pwede nyo ipasok. At meron din pong mga per product na cost. So, pagka pumasok na po kayo doon, pwede nyo pong i-nominate yung produkto nyo. May pipirapan lang po tayong form. And then, pwede na po nating i-screen. Isama po sa screening ng technical working group namin and the board of judges. Okay. So, kung kunwari ako ay may kumpanya, may 3 kong produkto na bago na alam kong pwede lumaban, pwede lahat yun isama ko. Pwede po. Ayan, mga kapatid. Ilan po usually ang pinipili? Meron ba lang yung isa or several? May iba't ibang categories? Iba-iba pong categories namin. So, per category po, may mga nag-apply naman po dyan. So, katapusan po namin ang first screening namin nung last Friday sa first batch po ng mga nominated po na companies and products po nila. Ayan. So, marami pa tayong pag-uusapan. Teka, silipin natin yung sa mga netizens po natin. Hi, Attorney Pong Ponferrada. Thank you for listening. Miss na kita. Hindi na tayo nagkita. Kita tayo soon. Ayan po. Okay, dito tayo sa mga SOCMED. Si Leila Santos, mayroon bang free food tasting sa event? All the time! Ako na nagsasabi. Hindi ko na pinapagod Meron si Ma'am po. Zarita. Meron, syempre. Ayan, si Badet Marquez, ano po ba ang trend ngayon sa food business? Yung pwedeng pasukin na business? Sa ngayon po, pwede po kayong pumasok sa beverages at mga ingredients po. Yan po. May demand po tayo dyan. Gaya ng ano po? Sa beverages po, yung po mga natural juices. Yan po ang hinahanap usually. And then sa mga ingredients naman po, yung healthy pa rin po. As much as possible po sana, halal and organic na po tayo. Halal and organic. Ayan, take note of that. Si Maylene de la Cruz, mayroon bang mga organic o plant-based na produkto sa Expo? Yes! Ayan, interesado po ako sa healthier options kasi yung mga kababayan din natin, we're more mindful, Ma'am Zarita, doon sa mga tinitake natin. Pwede ka dyan, Maylene, sa marketplace. Doon makakakita rin po tayo ng mga organic and the healthy stuff. Opo. Ayan. Meron po bang bayad? May entrance po ba dito May sa entrance IFEX po natin? tayo. Ayan. Pero maliit lang po. Ayan. 200 pesos lang naman. 200 pesos. And, Discounted ang senior tsaka students. the more, 'di ba? Umaga pa lang, ay hindi mo mapapansin, maghapon ka na pala doon, nandun ka pa rin sa loob. 'Di ba, ma'am? Si Mark Ayala, dapat po yata may online website for delivery para sa mga outside Metro Manila. Meron po, no? Dapat. Depende po na sa company. Hybrid pa ba kayo? Opo. Hybrid. Depende po sa company. Bali kung may interest po kayong produkto, si company po, merong ganun. Opo. Si Jen Dansol, may mga seminar or workshop ba sa event para matuto ang mga bagong entrepreneurs sa food industry? Meron naman po. May Meron. mga Actually, pwede rin po kayo mag-visit sa PTTC, another agency po ng DTI. Sila po yung nagko-conduct nito mga trainings and learnings na to. So, meron po silang simula na basic exporting na tinatawag nila na seminar. Si Ronald Tumbaga, napakagandang gawain po ang isinusulong ng DTI para makilala at matangkilik ang mga lokal na produkto. Ang masasabi ko lang po, ipagpatuloy po sana ninyo ang advokasya para sa mga Pilipinong maliliit na negosyante. Sana all, sabi niya. Simulan mo na. Sana all pala eh. Ayan, so, again, well, baka naman po babalik sila pagdating ng May. May 22 pa naman. Balik po kayo ng May para we could invite everyone po to participate or to visit yung IFEX May 22 to 24. But at this point, again, doon po sa mga Ma'am Zarita, sa mga interesado na maging bahagi pa to be an exhibitor, sige po, pakiimbitahan po sila. Inimbitahan po namin kayo na sumali po o mag-participate po dito sa upcoming event namin, ang IFEX Philippines 2025 sa World Trade Center from May 22 to 24. Madali lang naman pong sumali, basta kompleto lang po tayo sa mga requirements ng FDA. Yun lang po.
Pwede nyo pong i-promote physically yung inyong mga produkto. And meron rin po tayong platform, yung ifexconnect.com. Doon po kayo magre-register. Visit nyo lang po yun. And then pagka na-visit nyo na po, nandun na po registration natin. Upload nyo lang po lahat ng mga dokumento ninyo na meron. At once na-approve na po kayo, pwede nyo na rin pong i-upload yung mga product photos nyo. Dito po simula para po ma-meet kayo ng mga buyers kasi mavi-visit po ito ng mga buyers and then dito na po sila magre-request sa inyo o may pag-communicate sa inyo initially. Then kung magsaset po sila ng meeting, pwede rin po dito sa platform na to. Ito po ang simula ninyo. So join na po kayo. Ayan. Maraming pong salamat, Ma'am Zarita Bagayas. Thank you po. Ang Assistant Division Chief po ng DTI SciTech. Huwag po kayong bibitaw dahil ito po, iyayabang na namin ang ilan sa mga exhibitors po sa darating na IFEX come May 22 to 24. Again, kung may pahabol po kayong katanungan or tanong, ay katanungan na nga, tanong. Maari po kayong mag-post sa ating Facebook or maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, anong pagkaing Pinoy ang pinaka-paborito nyo? At this point, kasama po natin ang ilan sa bahagi po ng IFEX. Ang IFEX po ay International Food Exhibition na taunang ino-organize po yan ng DTI SciTem. Live dito po sa studio, sina Miss Alma Manzano Kasumpang. Siya po ang CEO ng One Vizcaya Export Corporation. Hi, Miss Alma. Hello, ma'am. At kasama rin po natin si Sir Freddy Tanchanco. Siya po ang presidente naman ng Food Asia. Welcome to Sagot Kita, sir. Thank you. Good afternoon. Ayan, pag-usapan na, kayo po ay bahagi ng IFEX. Is this the first year or several years na po This kayo? will be the second year po. Nakasama po kami sa IFEX and kinagagalak po namin na nakasama po kami last year kasi it opened doors po sa amin po to yung IFEX. Nakapag-market po kami sa iba't ibang buyers sa Amerika, sa Australia, and sa Middle East po. Can you tell us more about the journey muna sa pagsisimula? Kasi mga kapatid, during the break, tinanong ko kung kailan sila nagsimula. Parang pandemic baby. Yes. Diba? Doon sila, ipinanganak. Ayan, during the pandemic. Ano pa lamang po ngayon, 2020, it's only 2025. Tapos, pang-international na. Paano nagsimula, Miss Alma, para naman ma-inspire yung mga kababayan natin? Actually, yung product po na naisip po namin at the time na pandemic is kailangan pandemic-proof po siya sana. So, dito sa local market, nung time na yon, yung Food Asia, kami po, hindi kami nakapagbenta. I am also part of Food Asia po. Opo. So, hindi kami nakapagbenta, pero ang hirap pong i-recover yung business at that time. So, we look into yung global market kasi yun yung expertise actually ng ating Filipino products kasi we have very good products po which we can offer globally. So, nagkaroon kami ng market study during the pandemic time kung ano yung gusto ng market sa ibang bansa. Which is gusto nila yung natural, all natural, tapos very convenient. So we came up with the pure calamansi na very convenient po. At naka-sachet po siya. So ready to use po siya. Frozen siya and it's 3 years ang shelf life niya. So hindi po basta-basta siya nasisira. Basta po nandun siya sa freezer. And then it's easy open pack kasi may mga parang sachet lang siya ng hot sauce or calamansi condiment, and it can be applied to several products, yung mga sausawan, pwede po sa luto, yan ganyan. So sa mga siomai pag kumakain ka. So hindi naman po siya individually packed inside. Individually packed po. Okay. Yeah. Ayun so, nga, kulit po. Ayun o, mga kapatid. May 12 po siyang kasama sa isang pack po. Opo. So, nagustuhan po yun, and actually we won because of the Innovation Award. And right now, we continuously innovate our product kasi sabi nga ni Ma'am kanina, kailangan natin sustainable naman ngayon. So, part ng isa sa mga dinadevelop namin ngayon is the packaging itself para maging siya sa environment. So, we're looking on the monomaterial film para siya easily biodegradable siya sa madali siyang malusaw, so hindi siya magiging problem sa environment.
Calamansi. Bakit po? Sir Freddy, ano ba usually ang ginagawa o mga produkto mayroon kayo sa Food Asia po? Tama ba ako? Food Asia. Okay. Opo. Lahat po ng mga vegetables we process and ginagawang frozen and export to the US to make it available to the international market. More so in the US, we have a nationwide distribution network. We are aligned with the major distributors of Asian food in New York, Chicago, LA, and San Francisco. Wow. So we covered the whole US, and we set up an international standard processing facility here in Bulacan, Yeah. so that we can now go straight and help the farmers supply us directly. Yeah. So it's like the US distributors directly dealing with the local farmers. Hindi pwede na pala yun, Sir Freddy. Parang kung ako'y maliit na negosyante pa lang, parang overwhelmed ako sa lahat ng requirements na kailangan to go international. We could partner with you Yes. sa kumpanya nyo. And then kayo, titignan nyo rin, parang napapadali nyo yung buhay ng mga taga-DTI na nagsasala. Kasi parang nakikita nyo na may potential ba to, and then magaguide nyo na sila. Parang kunwari ito, siguro nung first time yung in-introduce or diniscuss kay Sir Freddy, parang okay, nag-guide nyo na sila na hindi pwedeng ganyan lang yan na basta piniga natin ang kalamansi. May mga ganitong pwede tayong gawin. So, you work hand in hand. You're like partners. Yes. Pwede kayong maging partner ng mga natin, mga negosyante. Aside from we are always on the lookout for new products that we can introduce in the market. We also have existing products from Thailand, from Vietnam that we can do here. So what we are doing is we're helping the industry become globally competitive. Galing. Because we're actually competing against Thailand products, Vietnam products. And that's why we had to come up with a facility that will have that global standard and enable the country to be globally competitive. Yes. Malaking bagay po yung ganun. From Paano step 1 napadali? to step 5. Paano napadali yung yung ganit? Kasi, sabi mo nga, it was an idea at first. Yes po. Bakit It was an kalamansi? idea. Kasi dahil lahat natin nun, Kasi kailangan po, i-boost na vitamin very C. versatile po ang ang kalamansi po, and endemic siya sa Philippines po. So dito lang po siya nag-grow. Totoo Tapos halos lahat ng Filipinos globally gustong-gusto ng kalamansi. Tapos gagamit siya sa halos lahat po na dishes po ng Filipino. Anything Filipino. Pumupunta tayo sa ibang bansa, pag binigyan tayo ng lemon, ay, Ibang lasa po. malungkot, diba? Gusto natin kalamansi talaga. Opo, may kick po siya. Ito po ba, Sir Freddy, parang ito, like the calamansi, ano po ang nakita nyo na parang nakita nyo na, okay, let's do this together kasi may future. What we do is we work hand in hand with our US distributors. Also. And yes, so we introduce the product to them, and they also ask us to develop products that are already in demand in the US. So we work and identify farmer groups that can do contract farming for our raw material requirements. So we are looking forward to being able to work closely with the Department of Agriculture so we can get connected with farmers nationwide. So dito po sa IFEX, iniisip ko lang, kayo ba ay bahagi ng exhibitor or kayo yung bahagi ng lalakad pa isa-isa dyan na titingnan ano kayang pwede ditong produkto pa na pwede nating ma-push sa international? Parang ganun po ang role nyo. May booth din po kasi po ang Food Asia during the IFEX 2. Nagko-consolidate din po kasi ang Food Asia po.
Consolidate meaning lahat po ng pwedeng ibenta na Filipino products na globally accepted and may demand po. Pwede po nilang i-pull in yon, tapos sila na din po, gagamitin po yung permits nila para sila po ang magpadala, para mas mapadali po yung pag-ship. Kasi minsan, yun din po yung problema ng yung ating problema, mga, opo. yung nakaka-overwhelm po yung mga papers, no? Yung mga documents na Opo. kailangan. And it's not easy na makapenetrate po talaga sa ibang bansa. Parang, akala mo ready ka na dito, they placed an order, maya-maya, along the way, hindi magpupush yung order kasi may mga kulang para makarating dun yung produkto, ano po. Opo. Parang naalala ko tuloy, nalaman ko lang. I'm sure you know this, Sir Freddy, na hindi na pala pwedeng bagoong sa Amerika. Hindi na. No, kasi may certain, parang they're saying that there's a certain ingredient na hindi acceptable. So, inaayos na ba natin it's yan? the shrimp fry. They no longer allow wild catch shrimp fry in the bagoong. It has to be cultured shrimp fry. And So, are we doing that now? We or don't we don't have cultured here yet. But they have in Vietnam. Oh, see? That's Kaya why yan. they are the ones who are able to export. Ayun yung lasa ng bagoong nila. So we have yet to develop that technology here. Masarap ba bagoong nila? Kasing sarap ng bagoong natin. Baka hindi, di ba? Ang hirap naman nun na dadalhin natin dito yung yung kanilang cultured na shrimp at saka natin gagawin baong, tsaka ang mahal na nun, di ba? Yes. Ayan, maayaw natin na maunahan na naman tayo ng mga kalapit bansa natin. So, I hope, are we starting to have one? We're probably looking forward to importing the shrimp fry Ayaw from nga Vietnam and natin. process it here. Pero sana may mga negosyanteng, no? We were hoping na that, mamumuhunan. Yes. Oo. Yes. Cultured, bakit? Oh, anyway, that's bagoong. Ang daming nalungkot ng mga Pinoy na hindi na pwedeng bagoong. Nag-extinct na po kasi yung yung fish itself, yung shrimp fry. Pa-extinct na po, kaya pinipigilan po na lahat na po. Globally, globally. Hindi lang po sumusunod yung ibang mga bansa. I'm sure may market. Malaki din ang pag-export natin ng bagoong. Pero Amerika lang po yan? Or sa lahat na ng bansa? Amerika. Huwag na po natin hintayin. US Food and Drug. Ayan. Huwag na po rin nating hintayin na pati ibang bansa ay simulan po yan. Totally masasara po ang market sa atin. So, ito rin yung dapat na pamuhunan. Ayan, baka masimulan, diba? So, yun yung mga ilan sa ano. Okay. So, this time, pangalawang taon nyo na, Miss Alma. Ay, paano nakatulong ang IFEX sa inyong negosyo? Napakalaking tulong po kasi through yung IFEX po, naka-market po kami. Sila po kasi nag-connect sa mga buyers internationally. So, makikita nyo na po sa shelves ng US and Australia and Middle East po ang pure calamansi po natin. And bukod sa wala siyang mga preservatives, kaya gustong-gusto po ng market ng globally, so international market. And we continuously develop products po na similar po sa pure calamansi. So sa upcoming event ng IFEX, we have again entries for the Kata Awards na globally competitive din po. So hindi mo na natin sasabihin. Hindi mo na sasabihin. Bawal. Oo, surprise. Pag nanalo na, tsaka nababalik dito. Sana po bumalik. So parang naging partner nyo rin ng Food Asia. Yes, kaya po. mas mabilis kayong nakapenetrate sa iba't ibang bansa. Opo. Isa po kasi, yung mga permits po nila and licenses are globally accepted po. So sila po lang. So from step 1, naging step 8 kaagad ako kung step 10 yan. Kasi they cater dun sa market na yun and yung mga papers na kailangan po, nandun na po, in place po. So, madali po akong nakapag-ship out po. Diba? And yung mga machines po na nasa Food Asia po is really very efficient. So, very low cost din po yung aking operations po. So, malaking tulong po sila sa mga entrepreneurs po na gusto din pong mag-export kagaya ko po. Sir Freddy, mamaya ang kunin ko number mo. Wala pa ako negosyo, pero parang ito yung kakailanganin ko in the future. Ayan. Baka
baka pwede tayong mag-tour. Opo. Diba sa planta? Kasi yan yung mga mas may inspire ka talaga pag nakikita mo ng, pwede. Marami po silang mga globally competitive na products like yung mga frozen fruits and vegetables. So yung mga steam na bananas na siniship po namin sa US, doon po namin sa facility ng Food Asia ginagawa po. So mayroon din mga You saluyot, work for mga Food Asia. You're Opo. part of Food Yes Asia. Kaya din ba bahagi yun na na-inspire ka na, kaya pwede ko. Yes Ito po. nakikita ko itong mga produktong to. Ay ako, nandito na ako sa Food Asia. Yes Might po. as well introduce my own Yes product. po, yes po. So sa mga It's small good that you're very entrepreneur, supportive Opo, po. very Oo. much supportive po. Yes po. Pagdating po sa international market, yan po. Talagang sumusuporta po sila. Ayan po yung mga frozen ube na pinadala din po namin for Australian market. So malaki din po yung, ganyan din po, frozen din po siya. Walang preservatives. So gustong-gusto po yan sa Australia po. So doon din po namin sa Food Asia ginawa po. Oo. So ako as a small entrepreneur, nakapag-build ako ng relationship internationally because of Food Asia po. Oo, kasi yung demand Yes po. internationally. Sometimes, you have a small area or nagagawa nyo ng kayo lang. Yes. Pero pag dumating na yung bulk, ma-overwhelm ka na, hindi Yes mo na po. alam. Opo. I think now we know na merong mga ganito po na we could partner with, like with Food Asia. Well, again, siguro po, sa mga interesado, ayan po, na maging bahagi ng IFEX or umattend ng IFEX, siguro, Miss Alma, Sir Freddy, you might wanna invite yung mga kababayan natin. Sa mga would-be entrepreneurs na gusto pong mag-explore ng globally competitive products, inaanyayahan po namin kayo na of course through yung partner namin na Food Asia, makasali din po tayo sa market ng international export sales. And I think yung IFEX is a good starting point po para po maka-penetrate po tayo sa markets na hindi natin inakala na kaya nating pasukin kasi our products are globally competitive po. Kay Sir Freddy. Para sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga naisip na bagong produkto, pwede nating pagtulungan so that we can help you achieve the US standard of quality, and we can take care of and help you market your products in the US and in other parts of the globe like Middle East and Asia Pacific. We have established an international marketing network. Ayan, kung Yes. sa tingin nyo, hindi pa kayo bahagi nito, huntingin nyo si Sir Freddy sa IFEX. Ayan, kasi May booth sila, din po sila. oo, may booth po sila. Sabi nyo, sir, meron akong ganitong produkto, baka naman pwede tayong mag-tie up dyan or ano. Kasi di ba, sir, ganun Yes. minsan yung problema hindi nila alam kung paano mabibigay yung demand. Yes. Minsan doon hindi natutuloy kasi kunwari, I don't know, ang kaya nyo lang 100, pero ang gusto pala 500,000. Talagang Sa Food Asia titiklop po, ka titiklop kaya ka. po nilang i-produce ang 1 container in just 3 days po. Diba? Ano po yung puhunan? Partners na lang tayo, sir. Natatawa lang sa akin si Sir Freddy. Ayan po, mga kapatid, huwag niyo pong kakaligtaan. Matagal-tagal pa, pero dun sa mga interesadong you think na pwede na po kayo maging isa sa mga exhibitor, sa May 22 to 24 pa naman po ito sa World Trade Center. Pero diretso po kayo, pwede nyo po, check nyo po ang website ng DTI SITEM. Pwede po kayo doon makipag-ugnayan and inquire. Pero don't miss, and I'm sure they'll be back sometime before May 22, ito pong IFEX 2025, May 22 to 24. Thank you for joining us this afternoon. Thank you. Thank you. It's a pleasure po. Thank you. Mga kapatid, thank you for joining us this afternoon. Diyan po nagtatapos ang isang oras natin na tanungan at sagutan. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. Isang oras ng mga tanong na nasagot,